Hello guys! Welcome to our vlog! So, sa video ito, pag-uusapan natin is yung expenses namin dito sa US. May nagtanong kasi, no? Tanong ni ma'am, Hi sis, pwede bang mag-request ng next vlog topic if okay sa inyo? Pa-share naman ng first week or first month expenses including yung pag-secure ng apartment, car, utilities, and groceries. Maraming salamat. Ayan. So, gusto malaman ni ma'am kung ano daw yung mga naging expenses namin. So, siguro, nagpe-prepare na rin kasi sila, papunta sila. Sabi nga niya dun sa post niya is family of 7 daw sila. So, ayun, ganun din ako guys. Nanonood lang din ako ng mga vlogs para magkaroon ako ng, yung idea ba kung anong mga preparation or ano yung may expect natin. Guys, sorry magulo yung buhok ko. Yun nga, no. Hindi kasi ako makatulog. Uminom ba naman ako ng kape ng hapon, no, di ba? Na mga decision natin sa buhay is nung pumunta kami dito guys para alam niyo lang no kasi sa Pilipinas kami galing so wala kasi kaming funds so yun yung totoo wala kaming funds and ayun talagang kailangan na syempre 'di ba dahil hindi mo naman nahayaan yung mga ganong obstacle na pumigil sa atin, 'di ba, para matupad natin yung mga pangarap. So talagang ginawa na lang namin ng paraan as much as possible. Sabi ko sa asawa ko, kung kaya nating hindi mangutang, wag. Pero 'di ba? Syempre may mga times na kailangan talaga na yun. So, ganun So, yung mga bagay na kaya mo nang tipirin or 'di ba, kaya mo nang gawa ng paraan, yung anong tawag diyan? Basta yung kaya mo ng diskartehan na hindi mo na kailangan ipangutang, yun na, wag na. Kwento ko lang ng mabilis. Dumating kami dito sa Amerika ng August 2024. Sa September na yon. That time, may training akong 2 months. Dun sa namin, office namin nung agency ko dito sa US, which is at Tennessee. Yun ay free. Ibig sabihin, free accommodation para lang sa mga empleyado. So, since hindi ko pwede dalhin yung family ko, dun muna sila nakitira sa mga kamag-anak namin sa California. So, 2 months yon. So doon sa agency namin, nagte-training kami ng 2 months. Wala kami binabayaran kasi marami kami doon eh. Sa isang bahay parang 6 kami or 7 depende kasi may iba-iba silang mga units para siyang condo style eh. Iba-iba silang units sa mga different condos tapos maraming mga doon nagte-train na kagaya namin. So sa batch namin magkakasama kami sa isang bahay. Ganyan. Tapos ang groceries namin, kanya-kanya kaming bili. So, in-expect ko parang feeling ko that time, akala ko kasi, hindi ko, yun din i-clear out nyo ha, kung sa kung naka-agency man kayo or magiging situation, mas maigi na itanong nyo na yung mga ganong bagay para at least mapaghandaan nyo. Kasi kami, parang akala ko dati, parang bibigyan kami ng allowance para doon. Pero turns out, wala. So, ganun. So, ako, nung mag-isa lang ako, tinitipid ko yung, tinitipid ko yung pera na meron ako. So, sobrang maliit lang naman din yun. Hindi naman siya ganun kalaki. So, kung ano lang talaga yung need. At etong nakatulong sa akin ng malaki, guys. Nagsisearch ako ng mga, anong tawag siya? Nagsisearch ako ng mga food pantry. So, nakita ko kasi may mga fina-follow ako ng mga nandito sa US na i-share nila na may mga ganun. So nung nandun ako sa Tennessee, nag-search ako, food pantry. Tapos, yun, may nakita akong problema ko, wala akong sasakyan. So, ginawa ko, yung mga kasama ko dun sa bahay, na mga nagtitrain, sinabi ko na may ganun nga, kung gusto nilang sumama, para may ka-share ako dun kumbaga sa atin Uber. Dito kasi Lyft eh, mas mura kasi yung Lyft. Tapos,
So, gano'n ano. So, yun, gano'n lang dahil wala kang sasakyan. So, ginawa lang namin, hiniram namin yung parang wagon, parang trolley nung ano, pero hindi namin sinabi na nag-aano kami, na pupunta kami dun sa mga food pantry. May specific day lang yun, yung food pantry na yun. Tapos, hindi naman sila ano, hindi ka naman nila i-interrogate kung ano, no. Pero, makikita mo dun maraming nakapilang sasakyan, tas kami lang yung naglalakad. Nakakatawa, napakita ko sa inyo yung picture ng mga nakuha namin dun, nakakatuwa. Sobrang dami, pati mga toiletries, damit, ganyan, pinamimigay nila. Parang mga ano din siya, religious affiliated na mga um, volunteers na ayan, yun yung ginagawa nila. So, ayun, nakakatawa kasi malaking ano yun, malaking tulong yun kasi siyempre yung ibibigyan ka ng ilang kilong frozen chicken, o 'di ba, bawas na yun sa ano mo, sa expenses mo instead na bibili ka ng bili, ganyan. So, yun yung mga tips na maano ko sa inyo, kung saan lugar kayo, check nyo food pantry. So, kung wala kayong sasakyan, pwede naman kayong mag-Lyft or yun naman ang mga options dito. May mga ganun naman. Or yung iba, bus, ganyan. Pero kasi mahaba ang lalakarin mo, so mabigat pagbalik mo. So, yun naman ang problema mo, no? Pero yun yung isang option. Tapos, um, ayun, sa'kin nung mag-isa lang ako, parang per week ang nagagastos ko is parang more or less $100. So, binudgetan ko na yung sarili ko ng gano'n. Tapos, ang ginawa ko, bumili na ako ng, yung panglaba kasi kami rin eh. So, kumpleto naman yun, no? Lahat may mga gamit ng pambahay. Ang bibili mo na yung personal use mo, pangluto mo. So, nung una ginagawa namin ng makasama ko sa bigas, nag-share kami, ganyan. Tapos, yung mga ganun, pang dishwashing, pero the rest na pang solo-solo namin, yung mga personal like shampoo, mga ganyan. Ayun, sa amin na yun. Pero ako kasi nagbaon ako no, ng galing sa Pilipinas ng shampoo. Which is, hindi ko na re-recommend sa inyo kasi nakakabigat lang siya. Dala lang kayo nung sakto lang, wag na sobrang, ano, sobrang dami, no? Yung sakto lang na magagamit nyo. So, balutin nyo siya ng, ano, anong tawag dun? Yung para siyang tape na, ano, tape na papel. Tapos, inano ko pa yun, tinape ko pa ulit ng yung plastic. Tapos, nilagyan ko ng cling wrap, mga ganyan, para secure, no? Anyway, so, ayun nga, no? So, tsaka dun sa food pantry, may mga binibigay sa toilets, may mga tissue, towel, mga ganyan. So, malaking bagay kasi at least kahit papaano, di ba, nakaka-menos-menos yun. Tapos yung mga binibigay nila mga food, mga ano, tinatinapay, mga ganyan. So, yun, yung mga, ano, mga teknikan. Tapos, ayun, sabi ko nga na more or less $100 kasi syempre kailangan mo bumili ng sabong panglaba. Yan pala yung mga usually na kailangan, mga basics like mantika, ayan. So, ipagkasyahin nyo, kung budgetan nyo lang, kasi may mga option naman na ano eh, wag na kayo bumili ng sobra, wag na muna kayo agad siguro mag-Costco kasi 'di ba? Although bulk items doon, pero kasi kung first few months nyo, ang problema kasi diyan is yung hindi pa gano'n ka-establish yung inyong finances, ano, tapos yung credit card, 'di ba? Um, Hindi gano'n kalaki yung binibigay nilang ano, credit limit. Tapos guys, ang advice sa'min do'n sa agency, para ma-ano mo, maganda yung maging credit history mo. Wag kang mag-spend ng more than 30% ng ano mo, ng credit limit mo. So, sabihin natin ang credit limit mo lang usually 500 or 1,000 kasi usually ganyan naman ang binibigay nila eh. So, 30% nun. Ayan. So, 150, 'di ba? Sobrang liit, ano? Anyway, sa amin naman kasi, yung pagdating sa ano, pag-open ng bank account, pagkuha ng credit card, inassist kami ng agency namin. So, sinama nila kami dun sa bangko. Tapos, pati yung sa financing ng car, ganun din. Actually, yung sa amin is, ang bank na ginamit namin is Truist.
Tapos nagbigay sila sa'min ng parang nagbigay sila dun ng parang $500 na parang bonus, ganyan. Tapos, sa agency namin yun, ewan ko sa iba. Tapos, um, ang financing ng sasakyan namin sa Advantial. So, tiwala naman kami 'no, na hindi siya hindi siya scam. Kasi dito sa US guys, mag-ingat kayo, maraming scam. So, 'pag nakuha niyo na yung mga green cards niyo, yung mga niyo, SSN, mga social security number niyo, talagang ayun, huwag kayong huwag kayong basta-basta i-remind naman yan sa inyo, pero ayun, sinasabi ko lang na 'pag nakuha niyo na yun, marami dito mga nanloloko guys, tumatawag sila, huwag kayong magbibigay ng mga information niyo through phone call lang, mga gano'n. Kailangan ma-verify niyo na talaga kasi hindi naman yan yung mga legit hindi sila nanghihingi ng mga sensitive information through phone. Usually mga last 4 digits, mga gano'n lang yung hinihingi nila just to verify. Pero ang mga transactions dito guys is online talaga. So yung mga gano'n, yun kailangan mo talaga dong kasi kagaya nung sa housing namin housing namin inasikaso ko siya na nandun kami sa Tennessee. So, naghanap na ako ng apartment. Yun nga 'no, ang mga consideration. So, panoorin niyo iba naming videos, nandun yung iba naming kwento. Pero ayun, makuwento ko lang na gano'n, consideration namin, pumili muna kami ng magandang school district. Tapos nung nakahanap na ako ng school district, saka na ako ngayon hanap ng bahay. Tapos tinignan ko ano yung mga options ko kasi ano ba yung need mo. So maraming factor kang i-consider. Like for example, kay ma'am, ang sabi niya 7 sila. So sa apartment guys, ewan ko kung pareha sa ibang state, pero dito sa amin sa South Carolina, regardless ng age, very strict sila sa 2 heartbeat per room. So kung 7 sila, mukhang kailangan niyo ma'am ng 4 bedroom apartment. So, medyo mahirap maghanap ng mga ganun. So, I advise na ayun, kung may way ka na malaman kung saan kang state mapupunta, tapos kung saan yung hospital mo, yun, mag-search ka na. So, usually kapag ka malapit sa city, mahal. Kapag ka malapit sa ang downside ng city is, para sa akin dito sa na-observe ko is crowded, at the same time ang mamahal ng mga tawag diyan, mga apartment, tapos hindi magaganda yung school district. Pero siyempre yun lang naman ay isa personal observation ko. I'm not sure if that's the case, pero kasi nung tinignan namin sa yung niche.com nga, dun kami nagtitingin kung paano mo malalaman yung school district. So, nung tinignan ko, talagang mas mababa siya compared dun sa medyo may distance. So, yun naman ang tanong sa akin, ano daw ba, kaya ko bang i-drive? Gaano daw ako kakomportable? Nung bago kami i-deploy yan, ina-assess kami kung nasang phase ka na sa pagkuha mo ng bahay, nasang phase ka na pagkuha mo ng sasakyan. So, yun tinatanong nila kung komportable ka ba mag-drive ng ganyan kalayo. Kasi syempre, alam naman nila yung namin, yung disposition namin, yung mga new driver, mga ganyan, mga experience. Tsaka, syempre, lahat naman kami is immigrant. So, kahit naman experienced driver ka, 'di ba? Iyon mga bagay na i-consider mo. So, ayun. So, nung nakakita na kami ng lugar, ayun na, nakipag-transact na kami. So, yun nga pala guys, i-consider nyo sa budgeting nyo is yung down payment ng bahay. So, depende kasi iba-iba, pero make sure nyo na i-clarify nyo yan. Kasi ako, nung dumating ako dito, di nagbayad na ako ng down payment through online. So, dito ang down payment sa bahay namin is 2K. Ganyan. Tapos nagbayad na ako. So, akala ko, yun na yun. Pero, $2,000. So, akala ko yun na yun. Pero pagdating ko dito, nung nagsisettle na, kailangan mag-bayad ng isa pang, ng 1 month for the month na magsistay kami. I mean, kinocompute kasi nila yung days. Hindi, basta may ganun, hindi ko masyado na gets. Pero, kinompute niya kasi from the day na nag-start na dumating ako. So, November. Basta first week ng November. So, kinompute niya yung days. Tapos, binayaran ko yun.
Tapos nagbayad pa ulit ako ng another 1 month advance. Tapos yung 2,000 daw na binayaran ko, 'pag umalis kami is ibabalik nila sa'min yun. Pero the catch is, siyempre ima-minus nila dun yung mga repair. Sabi sa akin nung isa naming kamag-anak na nasa Cali, "Naku, wag mo nang asahang maibabalik yan sa'yo kasi lahat ng sira ng bahay is talagang i-aano nila yan, ma-minus nila diyan yung carpet, yung mga ganyan." Kaya yun, parang na-warn na ako. So, parang hindi na ako masyadong umaasa na babalik yun ano. Anyway, ganun daw talaga kasi dito. Pero guys kasi 'pag dumating kayo, meron silang parang checklist ng apartment. So, checklist dun yung, simula basta buong bahay. Tapos nakaano naman dun, nakalagay naman dun yung kung ano yung mga iche-check mo na part ng bahay. Tapos susulat mo kung paano mo siya, kumbaga kung paano sa'yo in-endorse yung bahay. So, ganun, kung anong condition, kung may sira ba. Sabi niya kahit daw isang spot sa carpet, kailangan sabihin ko daw sa kanila. Or kailangan, basta kung ano man yung tingin ko. So, ganun, galingan niyo sa ganun. Para siguro alam nila yung condition. Ako sinabi ko kasi parang dito, second floor kasi kami, parang yung flooring is a CR. Parang hindi ganun ka-stable. Ang hirap kasi i-English, guys. Parang kung ano-ano na lang masulat ko. Basta ganun. Tapos yung ganito, ganyan. Yung mga feeling ko na basta kung ano yung condition ng bahay na na-receive mo siya, ganun. Kasi medyo luma na 'to. Mura lang 'to compared, kaya ako naman nasabing mas mahal sa city kasi yung mga kasama ko nag-aanuhan kami, nagtatanungan din kami. So sila, 1 bedroom apartment parang nasa 1,500 ganyan, 1,400. Tapos yung mga magagandang community, magagandang mga apartment, may mga gate sa gated compound, mga ganyan. Talagang expect mo kahit medyo malayo yan sa city, mahal talaga. So isang kasama ko parang 1 bedroom lang siya, ayun nga, sa ganun ng presyo, 1,500, 1,700. Tapos wala pang parking yun kasi isipin mo kung kukuha ka ng apartment na condominium type, iba pa ang bayad ng dun, ng parking. So sa amin dito is walang bayad yung parking namin kasi dyan lang sa labas, hindi siya covered, ganyan. So kahit ilang sasakyan, walang bayad. So ang binabayaran pala namin dito guys sa namin, apartment namin is 1 to something, 1 to 65. So sa 1 to 65 kasama na dun ang tubig, kasama na dun ang tawag dyan, tubig at saka pest control na $10. Tapos may renter's insurance dito guys, lahat ng bagay naka-insured, sasakyan, health, bahay. So may renter's insurance din. Binabayaran ko is $20.75. So dito guys, pwede mong i-bundle. May option kang gano'n na kunwari yung car insurance mo, pwede mo siyang i-bundle sa house insurance mo, ganun. Pwede siyang ganun. So, mas mababa siguro yun. Nung una, ito guys, kasi nililista ko yung mga expenses namin. Pakita ko sa inyo yan. Ayan. So, una, ito kasi is yung iba ko kasing listahan dun sa iba kong sa iba kong notebook. Pero ito for the month of January 2025. So yun nga yung rent namin, tapos renter's insurance, tas car insurance, ang binabayaran ko dun sa sasakyan ko is 334. So ayun ang mahal, no. Tapos yung sasakyan ko is nasa 600 something. Maalala, patingin ako dito sa iba. 685 ang aking sasakyan ko. Pero guys, yun na, yung pagdating namin dito, mga first few months, hindi nila, yung advancial I'm not sure sa iba, nung pagdating namin dito, yung advancial, hindi naman nila agad pinabayaran. So, nag-start lang ako magbayad ng car after 3 months.
mula nung nakuha ko yung car. So, nung nakuha ko yung car ng November 2024, November, December, January, February. So, nag-start lang ako magbayad nung February. So, nung January, ang malaki kong naging gastos is yung credit card. 2,272 kasi syempre nagsisimula ka. Well, saan ko actually nung January, pero hindi kasama dito yung car ha. Umabot ako ng 4,220. Kasi dalawa yung credit card ko eh. Yung isang credit card ko is mas mababa yung limit niya. Yung Advancial mas mataas. Yung Discover ko is medyo ano lang, parang magkano ba? 500 lang ata yung binigay nila sa aking limit. Tapos, ayan. Ay, kung gusto niyo ano ba, hindi ko alam kung paano eh. Pero, pwede ko atang isend sa inyo. PM niyo na lang ako. Kung gusto niyo kumuha ng Discover na credit card. Maganda siya guys. Actually, yun ang ginagamit ko ngayon. Kasi, nakakuha ako ng parang cashback, parang ganyan. Tapos, yung electricity namin that time, ano yun winter, 187. Ay, hindi, ewan ko bakit ang baba. Pero ngayon kasi, nasa 240 ang aming kuryente. So, guys, yung sweldo ko is, hindi siya, to be honest, hindi siya kasya sa sa expenses. Kaya ako siya nabayaran, pati yung down payment. It's yung agency kasi namin is ni-reimburse nila lahat ng ginastos ko nung nagpe-prepare pa lang ako mula yung sa NEAC, yung binayaran kong 83,000 na total nung naging process ko. So, yun naman ang kagandahan sa kanila. Kaya medyo kampante rin ako na mag-NEAC at hindi mag-DIY kasi alam ko naman na reimburse. Kasi yun naging usapan namin dati. So, di ba, mapapakahirap ka pa, babayaran ka naman. So, yun. Tapos, pati yung pinang-exam ko, pati pinang-review ko, lahat nila reimburse nila pamasahe. Ako lang pamasahe ko, medical, ano pa ba? Basta yung mga bayad-bayad na related sa akin, lahat yun, ni-reimburse nila. So, yung, ayun, na-reimburse ko siya, parang nasa almost 4,000 din yun. Kaya nakabayad ako ng down payment. Tapos, nung pagdating ko, nagbayad ulit ako. Wala na kaming ayun. So, pero yun talaga, sobrang tipid. Kaya wala kaming pambili ng appliances. So, lahat yun, pinagpe-pray ko, Lord, wala kaming pambiling gamit talaga, to be honest. Yun lang yun. So, talagang gawa ng paraan. Nood ako ng nood kung saan ako makakatipid, pati yung mga nagko-coupon. Yan, pinapanood ko rin yan. So, guys, ayun, alam niyo isang technique din dito, yung couponing, no? So, magda-download kayo ng mga app like CVS. Anyway, pag-aaralan ko pa yun, guys, kasi hindi ko pa rin siya natatry dito. Pero may mga pinapanood ako, like si Ma'am Karen Rendal, yung mga nag-aano dito. Ko alam anong pangalan niya eh. Pero, basta siguro kung mga ganun yung pinapanood nyo, lalabas siya sa feeds nyo, yung mga couponing Manood kayo, just search nyo lang couponing, mga ganyan. Kasi makakatipid din kayo dyan eh. Hindi ko pa na-try, pero isi-share ko sa inyo once na na-try ko. Gusto ko rin siyang i-try eh, kasi syempre malaking tipid yun. Pero nung bago kami, syempre, yun talaga yung malalaking expense namin is, yun, yung ang unang-una guys na syempre wala kayong upuan, wala kayong lamesa. Yan no, kung hindi kayang gawa ng paraan, may mga nabibili naman sa Walmart. Ang alam ko yung parang yung foldable na chair is parang $13 ang isa nun eh. Kasi naisip ko rin bumili nun dati para lang may maupuan kami. Kasi kumakain kami, saan kami kakain, di ba? Lahat kami nakatayo, isa lang yung chair ko. So si mama lang yung nakaupo. Lahat kami nakatayo habang kumakain. Tapos isa lang yung table namin, yun lang talaga. Na napulot ko lang din sa dyan sa labas. Pinagtsagaan ko lang na yun muna. And hanggang ngayon nandito pa rin naman ginagamit ni daddy pang niya. Anyway, hindi naman kami masyadong maselan sa mga ganun. Anyway, wala rin naman kasi kami talagang pambili. At ayoko rin as much as possible talaga na mangutang ng mangutang, ba diba? Tapos mag-credit card ng, ba diba? Sobra-sobra na hindi mo naman nakaya. Anyway, so ay dito pala guys, ma-share ko lang. No? Sinerch ko kasi kung magkano ang hourly rate. So, check nyo rin,
dun sa lugar niyo kung saan kayo mapupunta para may idea kayo. Pero mas maganda itanong niyo na, most probably alam niyo naman na yan, sasabihin naman yan sa inyo kasi bago kayo pumirma ng kontrata, sasabihin yan sa inyo. So, ay ano nga pala 'no, way 2018, sa pagsa-sign ng contract, remind ko lang kayo or, bigyan ko lang kayo ng ano, ng konting background. Way 2018 nung nag-sign ako ng contract sa agency, ang offer nila is $24. So, wala naman akong idea that time kung ano na yung mga yun. So, sige lang, si auntie niyo, pirma lang. And eventually, binago nila yung kontrata. So, kasi may mga nagreklamo nga na, bakit ganyan, ganyan. So, ginawa na nila, depende kung magkano yung rate dun sa lugar na pupuntahan niya at that time. So, parang naging flexible na siya. So, hindi na siya fixed. So, iba-iba na yan per state. Kasi iba-iba naman talaga ang rate per state eh. So, kagaya sa California, mas malaki talaga sila doon kasi, syempre, mahal din ang cost of living sa kanila, no? Tapos, dito naman, hindi gaano, kumbaga, kung ang gas doon ay $6, hindi ako sure, ano lang to, parang example lang, $6, dito mga nasa 2.8, mga ganyan lang. So, ganun na iba-iba kasi depende sa state. So, dito sa South Carolina, sa pag-research ko, approximately dito sabi ni Google ay 38.32 to 37.83. So, magbavari daw yan depende sa experience, location, and specialty. Pero yung sweldo ko as a staffing agency nurse, so hindi siya ganun. So, hindi ko na sasabihin kung magkano yung per hour ko. Pero, ang masasabi ko lang, sa gastos ko, para sa buwan ng January is talagang hindi siya sapat. So, paano kami nakasurvive? Well, sinabi ko sa inyo, no, na nagte-training ako ng 6 months. So, sa training namin kasi, um, hindi ako hindi pa ako allowed kasi mga first few months, hanggang nasa orientation kayo, guys, ewan ko kung same sa lahat, pero sa amin, sa agency namin, or dun sa hospital na pinag-workan ko, pag nasa orientation phase ka, like 6 months, is hindi pa allowed na mag-pick up ng shift. So, wala kang means para no, kung wala ka talaga. Kasi yun lang ang way mo para madagdagan yung sweldo mo unless may work yung husband mo. But that time, no mga first few months namin, first few weeks, wala kasing work pa yung asawa ko kasi although, ano na siya, NCLEX passer na siya, may lisensya na siya, na-endorse niya yung license niya dito. Ang problema, nire-require kasi siya na English test. So, ayun. So, nag-English test pa muna siya bago siya nakahanap ng work. Kasi, ayun, basta mga foreign educated guys, ayan, isa yan sa mga requirements. So, is-check nyo, no? Depende per state. So, alamin nyo, isa mga i-consider nyo. So, ano na kayo, mag-search na kayo ng mga job opportunities kung meron kayong partner, kung ano yung kanyang linya ng trabaho, ganyan. So, search na kayo para makonsider nyo lang, hindi lang yung situation nyo, ganun din yun sa partner yung ano mga job opportunities na pwede sa kanya kung saan man kayo mapupuntang lugar. So, ganun. So, ako pa lang, ang hirap, no, guys. So, paano namin kahit papaano na-survive yung gano'n na ako pa lang mag-isa. So, dun kasi sa work ko, 'di ba 6 months nga yung orientation, so bawal ka mag-pick up. Nakakuha ko ng extra shift through yung mga online naming mga trainings. May mga ganun kasi kami. So, sobrang dami nun dahil ang dami mong kailangan aralin. So, doon ako nagkakaroon ng mga extra hours. So, kunwari, basta sobrang dami kasi hindi mo mauubos. So, doon ko minsan ginagawa sa station, may bigyan ako ng extra time para gawin yun kasi hindi mo siya maisasabay sa duty mo kasi mahirap. Kasi, syempre, 'di ba, pag nasa bedside ka, 'di ba? Yun lang talaga yung focus mo, hindi ka pwedeng gumawa ng ibang bagay. Sa asawa ko naman, nag-iba yung sitwasyon niya kasi nung nag-orient siya, hindi siya inalaw na gawin sa bahay yung mga online. Kasi nga,
dahil OR siya, 'pag wala na silang pasyente, ang dami nilang time. So yun, dun nila pinapagawa yung mga online stuff na yun. So dun niya ginagawa sa mga free time niya, dahil meron siyang free time, pero kami naman wala. So ganun yung ginagawa ko. Bale ano, nagkakaroon ako ng extra hours para dun. Para ayun, malaking blessing din na kasi kahit papaano, 'di ba? Tas ano lang din, parang, hindi mo naman kasi lahat yun kunwari yung due nung credit card mo is 'di ba sa susunod na sweldo mo na ulit, ganyan. So talagang ano, ang term nga nila is paycheck to paycheck, yun talaga, guys. So, nung medyo malulunod na ako sa sobrang dami kasi feeling ko hindi na kaya, awa ng Diyos nakakuha na ng trabaho yung asawa ko. Kasi 'di ba, 'pag brain niyo lang talaga kasi kami talaga dinaan lang namin sa prayer, hindi rin namin alam kung papaano namin na-survive. And until now talagang struggling pa rin kami, 'di ba? Marami pa rin kaming mga binabayaran, mga ganyan, kahit naman nagwo-work na yung asawa ko. So, ayun. So, anyway, dun mo naman din ma-appreciate 'no, yung mga gan'tong, phase ng buhay natin, yung mga gan'tong struggling. Kasi 'di ba, magiging mas matamis yung ating mga, success in the future, 'di ba? Kasi alam mo na panagumpayan mo yung mga gan'tong at hindi mo siya sinukuan, 'di ba? At ayun, ano ka, witness ka sa kabutihan ng Panginoon kasi 'di ba, alam mo on your own na hindi mo kaya but 'di ba, nagtiwala ka lang kay Lord. So gano'n. So ayun, maraming salamat din kasi dun sa mga kamag-anak namin na na tumulong, mga kaibigan na nagbigay ng tulong, 'di ba? Mga gano'n. So marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat kasi sa laban natin sa buhay, 'di ba? Ang maganda naman dun, malalaman mo talaga 'pag walang-wala ka, makikilala mo kung sino talaga yung mga taong, 'di ba, mga maaasahan. So, ayun guys. So, ang ano ko lang dun, ang lesson ko dun is hindi siya talaga kaya kung ikaw lang mag-isa. Mahirap. Mahirap siya. Lalo na kung nasa staffing agency ka. Tapos isa lang yung work mo. Tapos may mga anak ka na maliliit. Ang hirap. Paano mo siya isasabay? So, hindi ko alam kung paano nakakayanan ng iba na mga single parent. Kasi syempre kung may anak ka, 'di ba? Tapos kailangan mo rin mag-work. Ang mahal din ng ano. Hindi pa namin na-try dito yung magpaiwan ng bata. Pero saan mo pa iiwan? 12 hours kang mawawala, 'di ba? Tapos sabihin mong mag-ano ka, mag-overtime ka. Or I mean, pick up ka ng chef, another 12 hours yun, 'di ba? Di ko lang meron naman siguro mga ganong option pero hindi pa namin yan na-navigate. So parang iniisip ko pa lang ang hirap. So ako kasi full-time ako, yung asawa ko full-time din. So, hindi na namin kailangan ng caregiver kasi sa ano, alternating kami. Yun naman ang pasasalamat ko dun sa work namin is talagang ano, ako dun sa akin, sa area ko. Kasi yung asawa ko hindi. Siya yung laging, ako yung kailangan lagi mag-adjust para sa schedule niya na since nasa OR siya. So, ayun, blessing yun kasi 'di ba, yung the fact pa lang na may gano'n na inaalaw ako na i-flex yung schedule ko kasi ang usapan talaga namin is 3 days ako, Sunday, Monday, Tuesday, tapos off ako ng 4 days, tapos yung asawa ko naman mag-work ng Wednesday, Thursday, Friday, tas ang sabay naming off is Saturday. Pero sa nagiging sitwasyon namin nitong mga nakaraang buwan, hindi siya nagiging fix na gano'n kasi ano, minsan kailangan niya kagaya ngayon hindi ako, dapat papasok ako kasi hindi ako pumasok nung nakaraan dahil kailangan niyang mag-duty, ayan. Pero hindi ako nakapasok kasi in-on-call naman siya, pero which is good is yun kasi mas malaki yung rate niya sa akin, eh. Tapos dito guys, ewan ko kung same sa mga agency, pero siya kasi in-offeran siya ng parang on top ng, per hour rate niya, in-offeran pa siya ng additional na $15 per hour. So, 'di ba, mapapaisip ka, so since mas malaki yung kikitain niya, 'di ako na lang dito sa bahay.
'Di ba? So gano'n, anyway, sa tax naman din magkakaanuhan do'n. Pero okey na 'yun kasi compared naman sa'kin mas malaki yung kikitain niya. So ipi-PTO ko na lang. So dito may mga gano'n, paid time off. So 'yan, pag-aralan niyo yung mga ganyan, yung mga ganyang term kasi mga factors din 'yan na dagdag ng mga ano suweldo-suweldo natin. At saka ayun, yung iba kasi 'no, yung sa PTO pala, yung iba kasing, depende yata per facility kasi parang yung iba, yung kung naipon mo yung mga parang vacation mo kasi yun, parang entitled ka dun. Puwede mo siyang gamitin anytime. Kunwari hindi mo pumasok ngayon, 12 hours. Ako guys, ang naipon ko na nasa 100 hours na PTO ako. So, yung iba kasi parang kino-convert nila into cash, may option na gano'n. So, yung iba naman iniipon nila, sa dulo nila lahat gagamitin para may certain months silang hindi papasok. So, gano'n. So, dun sa PTO ko, divide natin na 100 divided by 12. So, sorry, 8 to 9 days akong pwedeng hindi pumasok. So, kung, for example, pumapasok ako ng, di ba sabi ko per week ang off ko is 4 days. So, pwede akong pumasok ng mga 2 weeks na paid ako. Ayan, 8.3. So, meron akong 8 days. 8 days na. So, sa isang linggo, ang pinapasok ko is tatlong araw. So, kahit 3. So, more than 2 weeks, pwede akong hindi pumasok ng paid pa rin ako. 'Di ba? So, yun. Mga ganun. Pero yung iba, ewan ko, tingnan niyo yung mga policy niyo dun sa mga ano nyo, agency nyo. Pero ewan ko sa amin, hindi ko alam, hindi ko pa na-clarify. Anyway, ayun, panoorin nyo ibang mga video about dyan, mga search nyo lang sa YouTube. Ewan ko kasi ayoko mag-discuss ng mga masyadong mga technical na bagay kasi hindi naman ako expert siya. Hindi ko naman yan, ko lang, na-share ko lang. And meron naman din akong record nung mga dati na itanong lang naman ni mama, no. So, ayun. So, sa paggamit nyo ng credit card, kasi babayaran nyo pa rin naman yan Kaya i-limit nyo lang yung gastos nyo. Talagang alat nyo yung budget nyo. Like, for example, wag na kayong masyado bumili ng bulk na mga, for example, kung ano lang muna yung magkakasya for few months habang hindi nyo pa na-establish. Like, for example, sakto lang for 1 to 2 months, okay na yun. Supply ng tissue, ganyan. Basta major tipid talaga. Tapos yun nga, pagti-thrifting, yung mga plato ko, doon ko lang binili sa thrift store. So, magkano lang mga presyo. 'Di ba lagi ko naman kaya nanood lang kayo ng mga video para makita niyo yung mga tipid tips ko. Tapos, next time, sama ko kayo sa Walmart para alam niyo yung presyo ngayong taon ng mga bilihin dito sa US para may idea kayo. No? Tapos, ano pa ba? Yun yung mga usually na kailangan nyo dito is, pagdating, ang talagang namin is yung washing machine, washer dryer. Pero ewan ko kung parehas sa lahat pero usually yun ng mga apartment wala silang kasamang washer dryer. Pero kung meron man sa inyo, edi swerte. Ang meron lang dito sa amin is yung kung saan mo siya i-connect. Ganun. So, talagang napagastos kasi kami nung araw-araw kasi kami halos naglalaba kasi yung mga bata kami, 'di ba? Mabilis magpalit ng damit, ganyan. Tapos kami mag-asawa, tapos si mama. So, lagi kami diyan sa doon sa may leasing office. Meron naman kasi diyang parang anong tawag doon? Parang laundromat, yung kung self-service yun hulugan mo lang or gagamit ka ng app para mapagana mo siya. Pero napapagastos kami kasi yung kinompute namin, 'di ba? Parang pati sa basta magastos siya. So yun, nagkuha na lang kami ng nag-search kami sa Facebook Marketplace, ganyan.
ng ano, mga available. Yung iba nagbibigay ng free, pero basahin niyo maigi yung description, tapos alamin niyo maigi yung lugar, alamin niyo yung option niyo kung paano niyo makukuha yung item. Kasi kami, nag-consider na kami na yung pag-pick up namin ng item, kaya yung sasakyan namin is dahil alam na namin na ganun yung magiging sistema namin. So nung kinuha namin yung sasakyan, kinonsider na namin siya na dapat ay pwede siyang panghakot ng gamit. So, yung sasakyan ko is Nissan Pathfinder na second hand. Tapos, yun, yung likod nun kasi kasyang-kasya yung isang buong queen size na mattress. Tapos, meron siya lalagyan sa taas. Pwede mo rin i-load doon, tatalian mo lang, ganyan. So, nagpipick up kami ng mga gamit sa kung saan-saan man. So ganun guys, ang mga diskarte. Kaya, ayun, kung medyo malayo pa naman kayo, I suggest na, ayun, mag-set aside na kayo ng budget para sa mga, ayun, sa inyong pag-migrate, ganyan. So, may nagtanong din sa amin, magkano ba yung nagastos namin pamasahe, papunta dito. So, sa amin, sa apat kami, sabi ng asawa ko nasa 200 daw eh. Pero syempre minus, baka sa kanila lang tatlo yun. Pero naman i-check sa ano, sa mga airlines. Kasi ang nag-book ng ticket namin, kami lang din. So, ayan, marami namang factor na pwedeng factor na ma-affect sa price ng inyong magiging plane ticket. Like for example, kung direct flight ba kayo, ganyan. Kasi kung may ano kayo, may layover kayo, syempre, mas mura yung compared sa direct flight, ganyan. Syempre, pero depende yan sa state na pupuntahan nyo. Baka naman kasi walang international flight dun sa state na pupuntahan nyo. Yung mga ganun ba? So, yun yung mga factor na makakapag-affect. Tapos, kung anong season, anong time, mga ganyan. So, ang maganda dyan, talagang paghandaan, ipon as much as possible kung kaya, ganyan. So, kung nag-aantay na lang kayo, nag-aantay kayo ng priority date nyo na maging current, ayan, paghandaan nyo, ipon-ipon muna for the meantime. Kaya siguro hindi pa, kasi kulang pa yung ipon nyo. Aray ko! Diba? Pero kami wala naman kaming ipon. Pero nagulantang na lang kami, okay, alis na pala. Diba? So, yun ang aming yun din yung mali namin kasi di rin kami. Anyway, ayun, nagbenta na kami ng, yung sasakyan namin, naibenta namin, nandito na kami. So, ang hirap kasi syempre biglaan, kailangan mo pa yung sasakyan, 'di ba? Kasi syempre, poroon pa rito, mga ganyan. So, yun yung mga bagay na, yung mga finances nyo, no? Na i-consider nyo, ano ba yung mga bagay na, kung alam nyo naman na aantay na lang kayo ng PD, huwag na kayo masyado magbibili ng mga hindi nyo naman mabibitbit dito sa US, like yung mga mamahaling bagay, mga ganyan, 'di ba? I-save nyo na lang, pang funds nyo para pang start nyo dito. Tapos, yun. Pero kung alam nyo, kung may mga family naman kayo, very helpful naman ang mga kapwa nating Filipino dito So, yun, yung iba, yung mga tao rin naman, yung mga pagdating namin dito, mga tinulungan din kami mag-start, mga ganyan. So, yan, pasalamat kami sa mga family and friends namin dito na kumukup sa amin, ganyan. Thank you so much po. So, ayun. So, ayun, ano pa ba mga mai-share ko sa inyo? Hindi ko na maalala. Anyway, hindi pa rin ako makatulog, guys. Pero malulubat na yung camera. So, ayun, basta sa lahat ng inyong mga plano and mga decisions, huwag niyong kakalimutan na laging ipag-pray yan. So, ayun naman ang aming pinanghawakan talaga. Dahil kulang nga rin kami dahil sa preparation, talagang tinindihan na lang namin yung aming panalangin. So, ayun, sana makatulong sa inyo. Pasensya na kayo guys hindi medyo maayos ang aking ang gulo-gulo pa ng aking background. Yes, magulo talaga dito sa aking area. Ayan, hindi ko pa siya naaayos. Wala lang. Tinasting ko lang tong bago kong ring light. So guys, marami kayong mabibili pang fill nyo sa bahay, sa mga thrift store. So usually doon lang din ako kumuha ng mga tapos yun, hindi ako nahihiyang magkuha sa mga curbside kasi 'di ba? Wala namang pakialam yung mga tao dito. Sa atin lang naman yung parang 'di ba?
parang mamatahin ka kung ano, 'di ba? Pero dito, wala. Kanya-kanyang ano, kanya-kanyang diskarte, 'di ba? Tas yung mga nagpi-pick up, 'di ka naman nila tsi-tsikahin kung ganyan-ganyan, 'di ba? Basta binigyan na nilang free, wala na maraming usapan, pick up mo lang, yun na, 'di ba? Kaya huwag kayong mahiya, huwag kayong mangimi kasi 'di ba, 'di naman yan nakakababa ng pagkatao, 'di ba? Maging honest lang tayo sa kung sino tayo, 'di ba? Tsaka kasama yan, may mga phase talaga tayo sa buhay natin na dadaan tayo sa ganyan and enjoy niyo lang. Masaya din naman yung gano'n, para kang nagte-treasure hunting, 'di ba? So, 'yan. So, huwag niyo naman isipin na nakakababa siya ng dignity at saka huwag niyo rin mamaliitin yung mga taong gumagawa ng gano'n kasi, 'di ba, 'di niyo alam yung situation nila, ganyan. Kaya huwag tayong judgy. So, ayun lang. So, ayun. Good night, guys. Thank you sa panonood. Sana maging blessed kayo sa inyong mga plans. So, nagbababay na naman ulit ako. Tapos may isip na naman ako, no? Wala lang. Gusto ko lang kasi may kakwentuhan. Tutulog na yung asawa ko. Pagod siya sa work. So, ayan. Hayaan ko na lang matulog. Ako rin naman, pagod ako dito sa bahay. Kaya yung mga ganitong moments, parang parang time for myself, ganyan. So, yun lang muna for now and sana manood pa kayo ng mga videos namin para kung may mapulot man kayo, ganyan. Sana may mga masabi ako na magiging helpful sa inyo, ganyan. So, ayun, bye everyone. God bless. Thank you for watching. Subscribe. Oy, thank you, 800 followers na tayo. 800 subscribers pala. So, yun, super happy kami na small achievements namin. And, ayan, achievement sa amin kahit isa lang sa inyo na matulungan namin. So, malaking bagay na yan. Thank you so much sa mga nagko-comment again. And, yun. Bye.